Okay, pag-uusapan natin ngayon ang huling paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem. Pero teka, hindi to basta-bastang paglalakbay lang. Dito kasi, sa apat na magkakasunod na pangyayari, makikita natin kung anong klasing hari ba talaga siya at kung paano nito sinimulan ang lahat ng magbabago. So yan yung tanong na gagabay sa atin sa buong kwento. Ano nga ba ang nangyayari kapag ang isang haring matagal nang inaasahan ay umuwi na? Kasi baka hindi pala ito yung inaasahan ng karamihan. At ang sagot, alam nyo, nagsisimula sa isang lugar at sa isang taong hindi mo aakalain. So, ang simula ng kwento natin, wala pa tayo sa Jerusalem. Nagsisimula to sa Jericho. At dito, bago pa man ang malaking prosesyon, may isang napaka-personal na engkwentro na magbibigay sa atin ng clue kung sino ba talaga itong parating na hari. At dito natin makikilala si Zaccheo. Hindi lang siya tax collector ha, siya yung chief tax collector. So para sa mga tao noon, grabe, traidor ang tingin sa kanya. Kakampi siya ng mga mananakop na Romano at kilalang kilala sa pandadaya para lang yumaman. Kumbaga, siya yung taong iniiwasan at kinasusuklaman ng lahat. Ngayon, isipin niyo yung eksena. Sobrang dami ng tao para makita si Jesus, kaya itong si Zaccheo umakyat pa sa puno para lang makasilip. Tapos sa gitna ng buong crowd, si Jesus mismo ang tumingala, tinawag siya sa pangalan niya at sinabi, "Zaccheo, bilis, bumaba ka. Diyan ako sa bahay mo tutuloy ngayon." Imagine niyo na lang yung gulat at yung bulungan ng mga tao, di ba? At anong naging reaksyon ni Zaccheo? Isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Tumayo siya at sinabi, kalahati ng yaman ko ibibigay ko sa mahihirap. At hindi lang yun, lahat ng nadaya ko, sabi niya, ibabalik ko ng 4 na beses. Grabe, di ba? Isang radical na pagbabago at ginawa niya yun on the spot sa harap ng lahat. At dito, binigkas ni Jesus ang kanyang, kumbaga, mission statement. Ang kanyang pagdating ay hindi para sa mga sikat o makapangyarihan. Naparito siya para hanapin at iligtas yung mga tulad ni Zaccheo, yung mga taong tinitingnan ng lipunan bilang mga nawawala. Okay, so after nung nangyari kay Zaccheo, napansin ni Jesus na yung mga tao, parang ang expectation nila pagdating sa Jerusalem, boom, magsisimula na agad ang kaharian ng Diyos. Para i-manage yung expectation na yun, nagkwento siya ng isang talinghaga, isang parable. Pero bago natin balikan yung kwento, para lang magkaintindihan tayo, ano ba tong mina? Well, isipin nyo, katumbas yan ng halos 3 buwang sweldo mo. So malaking pera to, diba? At yan yung halagang ipinagkatiwala sa bawat lingkod sa kwento. So, tignan nyo tong comparison sa screen. Simple lang yung kwento pero ang lalim ng punto. Yung mga lingkod na ginamit yung pera, pinalago ito, sila yung ginantimpalaan. Pero yung isa, dahil sa takot sa amo niya, anong ginawa niya? Itinago lang niya. At sa huli, yun pa yung nawala sa kanya. Ang aral dito, hindi sapat na wala kang ginagawang masama. Ang tanong, anong ginagawa mo sa ipinagkatiwala sa'yo? Okay, at eto na. Dumating na yung moment na hinihintay ng lahat. Papasok na sila sa Jerusalem. At dito, yung kwento, mula sa isang maliit na grupo na tinuturuan, biglang naging isang malawakang public event na may malaking epekto. At tingnan nyo yung mga nangyari. Sunod-sunod. Hindi to random Bawat step dito, may meaning. Yung pagsakay sa isang bisirong hindi pa nagagamit, simbolo yan ng pagiging espesyal at sagrado. Yung paglalatag ng mga damit sa daan, ganyan ang tradisyonal na pagsalubong sa isang hari. Ito ay isang deliberate, symbolic na prosesyon. At syempre, may mga ayaw sa nangyayari. Sinubukan ng ilang religious leaders na patahimikin yung mga tao. Pero grabe yung sagot ni Jesus. Sinasabi niya na itong sandaling to, sobrang big deal na kung tatahimik ang mga tao, yung mga bato na mismo ang sisigaw para magburi. Ganun kahalaga. Pero alam nyo, sa gitna ng lahat ng sigawan, ng selebrasyon, may biglang nagbago. Tumingin si Jesus sa syudad at umiyak siya. Umiyak siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang lungkot. Dahil nakita niya na ang syudad na dapat sanang unang makakakilala sa kanya ay bulag sa kung ano talaga ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan. At mula sa iyak na yon, diretso tayo sa kasukdulan. Pagkapasok sa Jerusalem, saan siya dumiretso? Hindi sa palasyo ng hari, hindi sa kampo ng mga sundalo. Dumiretso siya sa pinakasentro ng lahat, ang puso ng kanilang bansa at pananampalataya, ang templo.
At anong una niyang ginawa doon? Isang matinding komprontasyon. Imagine niyo yung eksena, pinalayas niya lahat ng nagtitinda, pinagtataob yung mga mesa at binitawan niya itong mabigat na akusasyon. Sinasabi niya, itong lugar na dapat ay para sa panalangin, ginawa niyong lungga ng mga magnanakaw. So pagkatapos nung nangyari sa templo, grabe na yung tensyon sa buong Jerusalem. Ganito na yung setup. Si Jesus araw-araw nang nagtuturo sa templo. Sa kabilang banda, yung mga leader, galit na galit at nagpaplano na kung paano siya ipapatay, pero hindi sila makakilos. Bakit? Kasi yung mga ordinaryong tao, ayaw siyang iwan. Nakabitin, kumbaga, sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Okay, so i-rewind natin sandali. 4 na eksena, di ba? Ang engkwentro kay Zaccheo, ang talinhaga tungkol sa mga mina, ang prosesyon papasok sa lungsod, at ang komprontasyon sa templo. Ngayon, pag-isipan natin, anong klaseng hari ba talaga ang pinapakilala sa atin dito? So kung pagsasama-samahin natin yung lahat, ito yung larawan na mabubuo. Isang haring ang unang hinahanap ay yung mga itinakwil ng lipunan. Isang haring nagtuturo tungkol sa pananagutan. Isang haring hindi dumarating na may sandata at hukbo, kundi may kapakumbabaan. At higit sa lahat, isang haring hindi takot na direktang harapin ang katiwalian kahit sa pinakasagradong lugar pa. At dito na tayo magtatapos sa tanong na ito na iiwan ko sa inyo. Kasi yung mga tao noon, may ine-expect silang isang klasing hari, isang conqueror, isang military leader na magpapalaya sa kanila. Pero iba yung dumating. So anong nangyayari kapag yung inaasahan mo at yung katotohanang nasa harap mo ay magkaibang magkaiba?